Nabalitaan niyo po ba yung may nagpo-propose ng 4 na araw na lang ang maging ano natin, yung working ano natin, working days. Yan, di ba? Pinopropose siya ni, siyempre, no less than our president. In line pa rin ito na nangyayari dun sa, sa Middle East po, di ba? Ayan. Ito po yung gustong mangyari ni Pangulo. Sa totoo lang ako, ang opinion ko rito, kasi ano na to, sa Lunes na ito eh. Mangyayari na ito sa Lunes. Pansamantala lang naman ito, di ba? Ayan, pansamantala lang naman. Pero siyempre, ito kasi mga kababayan, maganda rin naman na mapag-usapan natin na mapagunti, no? Mapagunti talaga yung araw ng pagpasok. Kasi kung kaya naman, maraming trabaho kasi na sa totoo lang, kaya nilang tapusin sa loob ng mas maikling panahon. Paano ko pa sabi, napatunayan po natin yung pandemic. Maraming trabaho na kumaga mas kaunti ang araw, pero naging ano rin naman, naging matagumpay pa rin naman. Kailangan lang talaga natin na dumaan dito sa yugtong ito kasi para yan, kagaya yan, pag 4 na araw na lang ang trabaho natin o trabaho ng karamihan sa atin, yung mga talagang, kasi baka may mga ibang exception din yan, no? Na hindi pwedeng 4 na araw na lang. So, pero marami dyan, magiging 4 na araw. Eh, yung paggamit ko lang po ng sasakyan. Number one yan, maging private man and public transportation. Makakatipid po tayo ng sa gasolina, no? Kasi, yun na nga, isa din po yan sa mga measures ng ating pamahalaan, yung gustong tanggalin mo na yung tax, no? Para bumaba or mapanatili ang presyo ng gasolina kasi hindi naman po yan natin maisisisi talaga sa ating pamahalaan eh. It's beyond the control of our government. Kasi may sigalot po talaga sa Middle East and we all know that the fuels come from the Middle East, di ba? Itong fuel, doon po talaga nanggagaling yan. So, ako po, suportado ko po yan, no? Yung gustong mangyari ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na 4 na araw, no? Sa pagtatrabaho. At least, ano yan eh, look at the brighter side, mga kabagong Pilipinas. Kung 4 na araw na lang ang trabaho, kahit pa paano, mas may time, di ba? Mas quality time tayo sa ating pamilya. Ayaw nyo ba yun? Makikita nyo yung mga anak nyo na mas matagal. Saka, temporary lang naman yan. Di ba? Habang inaayos yung gulo dun sa Middle East, no? Mga kababayan, di ba? Mga kabagong Pilipinas. Temporary lang naman yan kasi alam naman natin na ang pamahalaan naman natin talaga ay kumikilos yan para sa taong bayan. Kung may mga marinig kayo mga fake news tungkol dyan, eh himayin nyo maigi. Hindi ko naman sinasabi na agad-agad yung i-dismiss as fake news. Kailangan lang na matuto kayo na hihimayin nyo talaga kung ano yung mga dapat nyo pakikinggan. The time, pag nanggagaling yan sa mga kalaban o lumalaban sa pamahalaan, I say fake news na kagad yan, ha? Tandaan niyo yung mga pangalan ng mga yun kasi for the end time, lagi na lang nilang nililin lang yung mga taong bayan eh. Di ba? Eh alam nila kasi na marami sa mga maniniwala sa mga fake news ay imbis na magalit sa kanila, magagalit pa rin sa pamahalaan. Kaya ginagawa nila yung mga bagay nito. Kaliwat kanan ang pagpapakalat ng fake news and disinformation. Diba? Ang gawin po natin para tayo po ay makatulong dito sa suliranin natin ito, yun nga, eh, kung kayo halimbawa, travel ng travel, kung sa tingin nyo, kaya nyo naman na hindi na masyado mag-travel o mag-travel lang kayo sa mas malapit para makatipid kayo ng gasolina, eh di gawin nyo na po, no? Gawin nyo po yun, di ba? Kung halimbawa, medyo malapit ang inyong opisina, kung pwede, bumili muna kayo ng bike, temporary, di ba? Makakatipid na po kayo sa gasolina at kayo po ay mas magiging healthy pa kasi ma-exercise po kayo eh. Pero syempre, tingnan nyo po maigi yung inyong dinadaanan. Doon po kayo sa mga bike lane, di ba? Iiwas po kayo sa mga sasakyan. Temporary lang naman ito mga kababayan, di ba? Kailangan lang talaga natin magtulungan kasi syempre buong mundo ang nakakaranas ng suliranin na ito. Kaya kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. kasama nung kanyang agarang
tugon do'n sa presyo ng langis at saka do'n sa, pagpapaalam sa atin na may mga reserve talaga tayo, maraming maraming salamat po, mahal na Pangulo, na talagang kayo po sa kabila po ng mga batikos ay patuloy niyong pinaglilingkuran ang taong bayan. Eto, dumako na tayo sa ano, dumako na tayo sa third topic natin. Ito, VP Sara Duterte, no? Ito alam niyo mga kababayan, i-segue ko lang mga kabagong Pilipinas. Siguro kung yung bunganga nito, makakaimbento tayo ng ano, ng makina o tool, no? Na kayang i-convert into energy yung mga samang sinasabi ng mga DDS, ng mga mismong Duterte, ng kanilang mga kalyado. Sa tingin ko, hindi na natin kakailanganin umangkat ang fuel mula sa ibang bansa, no? Ito na naman, ito si, ayan, VP Sara Duterte nyo. Ikita nyo ba? Ayan, ang susunod na Pangulo ng Pilipinas sa impyerno. Ayan ito. Nagbigay kasi siya ng pahayag. Ito yung pahayag niya. Himayin natin itong pinahayag niya na ito Kasi may show siya ngayon Alam niyo ba itong si VP Sara Duterte? Ano na, Tapang at Malasakit yata yung title ng show nila O hindi ko pinopromote yan Sinasabi ko lang. Kung ano man wag niyong panoorin yan. Tingnan niyo na lang sa FB, yung mga ano. Pero yung mismo show nila, wag niyong panoorin. Puro kabitiran lang marinig niyo doon, malamang. Ito sinabi niya doon. Ito mga kabagong Pilipinas. Ito. And I quote, "Hindi ako yung problema ng bayan. Ang problema ng bayan, korupsyon, kahirapan, kriminalidad, illegal na droga, kagutuman. Ako ang problema ng makabayan, ng administrasyon ni BBM, ang asawa ni BBM mismo, ng anak ni BBM, yan yung sinasabi ng taong bayan ngayon. Bakit tayo nakatutok sa pag-abol kay Inday Sara? O yan. Parang feeling niya, siya na naman yung ano, no? Alam niyo ito si VP Sara, may ano to may pagka-main character syndrome to Yung parang feeling niya siya yung bida talaga lagi. O sa kanyang umiikot ang kwento. Alam mo, sa totoo lang, hindi kasi natin pwedeng isang tabi ang problema sa'yo ng taong bayan, VP Sara Duterte. Kasi hindi ka naman talaga humaharap sa iyong maaring pananagutan. Alam yan ng marami sa aking mga tagasunod. Never ko naman pinagbintangan yan si VP Sara Duterte ng taasan Pero paulit-ulit kong sinasabi, kapag hindi niya kayang ipaliwanag itong mga issue na bumabalot o ibinabato sa kanya, magmumukhang katotohanan ito sa paningin ng marami. Bakit niya hinahayaan to, di ba? Ang problema ng bayan, sabi niya, kahirapan. Kung maaaring totoong nagwaldas ka ng pera ng mga Pilipino, isa ka sa mga dahilan kung bakit tayo nahihirapan. Kasi halimbawa, yung kanyang pondo sa Department of Education, kung talaga nagasta niya yun, marami na sanang classroom ang naipatayo na magagamit sana ng mga mag-aaral na Pilipino. Marami pa sana mga libro ang nabili para kanilang mabasa at lalong matuto. Diba? Ang daming mga hindi nagawa sa kanyang departamento dahil nga may hindi maipaliwanag na pondo. Sabi niya, kriminalidad. Hindi ba krimen din ang maaring paglustay ng pera ng taong bayan? Diba? Tsaka, ibinibida niya na maigi noong panahon ng kanyang ama na si ex-President Duterte. Bumaba noon ng gusto ang kriminalidad. Napatay ang mga kriminal. Bakit marami pa rin ngayon kung talagang nangapatay nga, di ba? Ayun din ang palaisipan natin mga kabagong Pilipinas di ba? O sadyang naging selective lang noon, di ba? Lalong-lalo na yung war on drugs. Na kung saan karamihan sa mga nadali ay yung mga mahihirap nating mga kababayan, di ba? May naaalala ba tayo na mga drug lord nung time na yon na nagsipagtumba? Kung meron mga politiko, yung mga hinihinala din na mga narco politicians na hindi pumapabor kay Duterte. Kumbaga mga
personal enemies daw, kaya sila nadali, 'di ba? Papaano mo ngayon sasabihin na problema natin ngayon lang ang kriminalidad? Problema din natin 'yan noon nung panahon ng iyong ama. Ngayon hindi ko sinasabing mabuti, pero ngayon ang nakikita natin ang kriminalidad, mga kriminal ang gumagawa. Nung panahon nga nung kanyang ama, bukod sa mga kriminal, yung mga pulis pa, gumawa mismo ng mga krimen, 'di ba, sa pamamagitan ng extrajudicial killings. Ngayon, kung ano man yung naging partisipasyon ng kanyang ama do'n, nandun na sa dahig ngayon, hihintayin na matapos yung kaso na yan para once and for all, malaman kung talagang ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ba talaga ang nag-utos o yung kanyang mga sinasabi ang nagdulot kung bakit nangamatay ang libot-libong mga kababayan natin. Actually, ang dami pang hindi mga napasama doon eh. Iilan lang yung mga kaso doon. Parang ako, tulad ko, yung tito ko sa Bulacan na isama doon, hindi naman siya kasama doon sa mga complainant eh. Hindi siya kasama doon. Oh, ang dami pa mga sinasabi sa may kakilala ako na kagawad sa kanilang barangay, hindi rin kasama doon. Pero nasa 14 daw yung mga napaslang doon sa lugar nila. Nung kakasimula pa lang nung ano, tapos nagsitago na raw yung mga ibang mga hinihinala na gumagamit ng droga. Yung po mga yun daw ay walang mga criminal records, mga kabagong Pilipinas. Kumbaga, yun daw ay mga gumagamit lang. Tapos, may mga incident pa daw doon na dahil kaaway daw ng mga kapitan, ng mga politiko doon, itinuro din kahit na wala talagang record at hindi kilala sa lugar nilang gumagamit. So, naabuso po talaga. Clearly, there were abuses during the time of ex-President Rodrigo Roa Duterte. Kasi nga, ang mga police noon, that time, parang ang feeling kasi nila, PO1 pa lang, parang kapitan na o higit pa. Parang general na kasi nasa kamay nilang batas eh. Tapos, di ba, marami pa nagsabi na merong kota-kota system. Kaya ano ngayon yung sinasabi niyang ito, di ba, na kriminalidad. Tapos problema din daw siya ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Paano ka naging problema ni First Lady? Wala naman siya sa pwesto, wala naman siyang katungkulan. Although tumutulong siya sa kanyang asawa na si Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Via her charities, yung kanyang Love for All, di ba? Kung saan siya ay nagbibigay ng libreng konsultasyon, laboratorio, gamot sa ating mga kababayan na kapuspalad na mabibigyan ng pagkakataon na mapaglingkuran ng Love for All. Anong ikaka-insecure niya sa iyo? Ano magiging problema niya sa iyo? BP Sara, 'di ba? eh, eh, nakita naman natin, 'di ba, that the First Lady is so graceful, 'di ba? Is so classy. Anong pwede niya ikainggit sa iyo? Anong magiging problema niya sa iyo, BP Sara Duterte? 'Di ba? Pati daw anak. Ang anak lang naman ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na nasa politika ay si Kong Sandro Marcos. Ikaw ay vice presidente. Siya ay nasa kongreso. Is in the legislative branch of the government. You're in the executive. Bakit naman siya mamamroblema sa iyo, di ba? Anong dapat niyang ikaproblema sa iyo? Magkaiba ang designation niyo. Ibang line of work niyo. Tsaka, paano may insecure sa'yo si Congressman Sandro Marcos? Napakatalino nung nung kongresista na yon, di ba? Pag nakikita natin sa mga interview, very smart, di ba? The way he delivers his answer to the media, malayong malayo sa'yo. Kaya paano kanya magiging problema, di ba? Magiging problema ka nila, lagi ka namang wala dito sa bansa natin. Lagi ka nasa ibang bansa. Ba't ka nila problemahin, di ba? Kaya doon tayo nagtataka, di ba? Ano pa yung mga sinabi niya? Ayaw niya makabayan. Problema daw siya ng makabayan. Talagang, sino pa ba mga magsasampa ng kaso sa'yo? Siyempre, yung mga makabayan talaga. Di ba? Bakit ka mo? Kaya nga sila makabayan. Para sila sa bayan eh. Ikaw, para saan ka ba? Di ba? Mas madalas ka sa abroad, baka hindi ka na para sa bayan natin. Ganun talaga. Iniyahinan din naman nila si Pangulo eh. Hindi nga nagrereklamo si Pangulo, ikaw reklamo pa naman ng reklamo. Di ba? Tsaka ang aga-aga mo mag-vlog Tagal-tagal pa ng eleksyon, no? Di ba?
Kung ako sa'yo, kung ako sa'yo, para hindi ka na nadadrag sa mga issue na ito, kung pwede lang, no, gumawa ka ng paraan. Gumawa ka ng paraan para humarap ka na. Hindi ko alam ha, kung pwede mong daanin yan sa pakiusap. Humarap ka na, impeachment na kaagad. Kung po pwede, di ba? Kung po pwede, humarap ka na kaagad sa impeachment trial. Kung pwede mo silang pakiusapan. Kasi para once and for all, di ba, mapaliwanag mo yung side mo. Ayaw mo ba na malaman ng taong bayan kung ano ang mga gusto mong sabihin patungkol sa iyong mga issue? Di ba? If you are confident enough na ikaw ay inosente, di ba? You should face these allegations. Di ba? Hindi yung dinadaan natin sa padrama, dinadaan natin sa nagagalit tayo o kaya mambibintang tayo, ka-gaslight natin yung pamahalaan. Kasi paulit-ulit na lang yan eh. Kaya hindi nawawala yung issue ng impeachment sa'yo dahil ayaw mo talagang harapin, di ba? Kung talagang matapang ka, maisog ka, BP Sara, kung pwede, sabihin mo, tara, let's do this. Impeachment kagad. Huwag nang padaanin niya sa Kongreso. Hindi ko alam ha. Suggestion lang to. I could be wrong. Baka hindi pwede yung gano'n. Pero kung ako lang ha, kung ako lang at pwede yun, tapos kung ako, ikaw. Yan. Suggest mo na yun. Na humarap ka na sa impeachment, di ba? Malay mo naman, mapakita mo talagang inosente ka eh. Di ba? Paliwanag mo kung bakit tumaas ng gusto yung ano mo, salin mo, di ba? Yung mga bank account mo. Yan, pag nabuksan na yan, eh makikita yan. Ipaliwanag mo kung sakaling exponential ang growth, o di ipaliwanag mo. Pwede ba yon? Ikaw yung kumita, hindi mo kayang ipaliwanag, di ba? Kung bakit ganyan na ang itinaas ng iyong salin. Eh, syempre, kung ikaw ay gumawa talaga ng mabuti na pagnenegosyo, kung ikaw masilong sa pera, di kayang-kaya mong ipaliwanag sa kanila kung paano mo napalaki ang net worth mo. Diba? Eh, kaso nga, yun nga eh. Kailangan mo pa rin ipaliwanag yung mga nawawalang pondo. Di ba? Sa iyong departamento at sa opisina mo mismo. Di ba? Eh, pag ganyan ng ganyan, mananatili na lang yan sa isipan ng marami nating mga kababayan. Di ba? Na maaaring maging ano mo pa yan, bagahe mo pa yan sa darating na 2028 elections, BP Sara. Imagine kung gagawan ka pa ng mga tao, kung kunwari lang ha, kung kunwari lang, hindi ka mai-impeach dahil mukhang may sapat na boto kayo sa Kongreso. Kasi marami nagsasabi, yung iba dyan, kakampi sa'yo. In hopes of you saving them. Wala dito sa mga maanumalyang proyekto, no? Ang flood control na naikakabit sa kanila. Kasi marami nagsasabi, kapag ikaw ang nanalong presidente sa 2028, lahat ng mga posibleng nakita na ebidensya laban dun sa mga ibang politiko, pwede mo raw i-clear yan. Kasi marami sa mga politiko ngayon na nakaupo, na nasasangkot din, ay malalapit din sa'yo. It's easy for you to say na nung time na yon, lahat yan, all of those allegations are just part of politics. Yun ang delikado. Eh, kaya kung talagang gusto mong mapatunayan ang iyong sarili na ikaw ay inosente, bakit di ka humarap, di ba? Sa impeachment. Gawin mo na yan. Kung pwede ipakiusap ha, suggestion ko lang yan. Siyempre, hindi ko alam kung pwede yun ha. Takot na ang mga aso, dumarating ang mga kaso. Sila ay sinusundo na, dadalhin sa tatay nila. Aray waranto, takbo na bato, takbo na bato, takbo na bato. Aray waranto, bakit na bongo, bakit na bongo, bakit na bongo. Aray waranto, takbo na bato, takbo na bato, takbo na bato.
utak luga, de, stanga-tanga, de, utak luga, de, stanga-tanga, de, utak luga, de, stanga-tanga. De, stanga-tanga. De, stanga-tanga. De, stanga-tanga. De, stanga-tanga. Agay warang. Takbo na bato, takbo na bato, takbo na bato. Aray warang. Bakit na bongo, bakit na bongo, bakit na bongo. Aray warang. Takbo na bato, takbo na bato, takbo na bato. Aray warang. Bakit na bongo, bakit na bongo, bakit na bongo. Kuduro yung betlog, tatay yung karton. Kuduro yung betlog, tatay yung karton. Kuduro yung betlog, tatay yung karton. Kuduro yung betlog, tatay yung karton.